Isang mapagpalang umaga sa lahat ng mga giliw nating mga taga-subaybay, mga kapatid, mga kapatiran sa ating Jesus the Living Gospel, lahat ng mga guest natin na nakadevelop na po ang ating morning devotionals, ang daily devotionals natin ng mga followers in the sense na talagang tuwing umaga, pag 7:30, actually, 7:25 pagka nakikita ko ay marami ng handa. O yung iba siguro mas maaga pa, no? Thank you. Thank you sa inyong pagsubaybay. Ito po ay para sa ating kapakinabangan. Ang nagbe-benefit po sa ating 7:30 na sakripisyong tatawagin man natin yan ay directly tayo po dahil ito ay salita ng Diyos. Ang pagkain ng ating kaluluwa, ito ay heaven's manna, tinapay na galing sa langit na magpapalakas sa atin. Kumusta po ang inyong mga tulog? Mainit po dito po sa Maynila. Ewan ko sa inyong lugar, napakainit po dito sa amin. 40, sabi nila 35. Pero ang pakiramdam mo pagka lumabas ka ay parang 41, 42. Napakainit po. And so even ganun kaalinsangan ang ating panahon, I hope, I pray na tayong lahat ay nakatulog pa rin ng maayos. At Friday po ngayon. Today is Friday, May 8, 2020. Hindi namin namamalayan po talagang araw sapagkat tuloy-tuloy po ang production, tuloy-tuloy ang paggagawa ng mga topics, mga worship na binibigay natin, ino-offer natin kay Lord, ay talagang tuloy-tuloy po ito. Hindi namin namamalay, Friday na uli. No? And malapit na naman tayong mag-Sunday service kung magkagayon. Okay, so manalangin muna ako, then I will read the key passage for this wonderful morning. And also, ano ba ang title ng karugtong ng serye ng Supernatural Provision? And so, nandun pa rin po tayo sa serye ng Supernatural Provision. Let us pray. Our God in heaven, thank you for this wonderful day. It's Friday, and we know that you have something for your precious children. Thank you because we know that heaven's manna is being poured out to your precious children. And we are here to receive the food for our soul. And we really need our spiritual food to strengthen the inner man, to strengthen the inner being. And thank you because we will receive revelations today, insights, because you are going to give us divine comprehension that will allow us to comprehend and understand spiritual truth. Help your servant as a channel of blessing. In Christ's name, amen and amen. Praise God. So ang ating topic, katulad ng sinabi ko, pang-apat ba ito, pang-lima? Ang series natin ay Supernatural Provision. Okay? So kung hindi ako nagkakamali, pang-lima ito, you can go to YouTube, JLG Space TV. Para makasunod kayo sa series na ito, kailangan marinig ninyo yung the first 4 devotionals before this lesson number 5. Okay? And ang lesson natin is entitled Sowing Beside All Waters. Sowing Beside All Waters. And the key passage for this devotional is in John chapter 12, the Gospel of John, in the 12th chapter, verses 23 to 26. Okay, I repeat, John 12:23 to 26. At para sa ating mga late tuners, tayo po ay nasa daily devotionals ng Jesus the Living Gospel Church, and this is your Bishop Rene Alog. At ang topic natin ay Sowing Beside All Waters.
in John 12:23 to 26. Okay, and I will read now. Jesus replied, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life." 26 now. "Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me." If your Bible is a red letter edition Bible, meaning to say, in the New Testament, may mga words, paragraphs, statements na nasa red color. Ang tawag sa Bible ninyo ay red letter edition, meaning lahat ng red ay words na galing, nag-emanate from the Lord's lips. Okay? Siya po ang nagsabi niyan. And particularly, itong binasa natin ay in the red. So ito yung mga salita mismo ng Panginoon Jesus. Kaya po ako pag nagbabasa ng Bible, particular ako pagka nakita ko na red ang kulay ng mga letter o words, ay gusto kong basahin kasi parang na ang naririnig ko habang binabasa ko ay ang Panginoong Jesus. Okay? Dapat ganun po tayo na every time we read the Bible, ay naririnig natin ang Diyos na nangungusap sa atin. Naririnig natin ang Diyos na nagsasalita sa atin. So, in verse 24, sabi niya, "Verily, verily, I say unto you." In other translations, sabi niya, "Truly, truly, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone," in the King James Version. "But if it die, it bringeth forth much fruit." So particularly John 12:24 in the King James Version. What are the principles na gustong ituro sa atin dito ng Diyos related to the topics or the series on supernatural provision? Ano ba? Ano ang gustong i-convey ng Diyos sa atin? Una, mga minamahal, a seed cannot produce anything until it is first sown into the ground and dies. So ang process po, meron ng seed. Pero hindi kaagad yon magpuproduce ng harvest. May dalawang hakbang, may dalawang proseso. First, kailangan itanim. Okay? Saan itatanim? Sa ground, sa fertile ground. At yung seed na yon, hindi naman the following morning nag-sprout na, tumubo na agad. Kailangan yung seed na yon, because there is life inside the seed, ay kailangan totally, katulad ng example ko kahapon, ay yung buto ng mangga. Halimbawa, kakakain mo lang ng mangga, at initya mo dyan kahit ibinaon mo pa sa lupa, hindi ka agad tutubo yun. Ang mangga na yan ay kailangan masira, mabulok muna yung kanyang paligid, mangingitim muna yan, na parang pag tinignan mo, wala na siyang halaga. Pero kailangan marating niya yung ganung estado bago niya ilabas ang tunay na buhay sa kanyang kalooban. Okay, so a seed cannot produce anything until it is sown into the ground
and dies. So kailangan itanim sa lupa at kailangan mamatay. Okay? The potential is within its seed to produce a harvest. But it is dormant until it is sown into the soil. Ang lahat ng binhi, ang lahat ng buto, ay may potential na mag-produce ng harvest, na magbigay ng harvest. Okay? Lahat ng meron tayo ay may potential na mag-return, magbalik ng ani. Pero hanggat hindi natin itinatanim yung binhi o yung buto na yan, ay mananatili siyang dormant. Alam niyo ho? Ang isang butil ng mais o isang butil ng palay na ilagay ko lang sa aking palad kahit na 5 araw, 10 araw, hindi siya tutubo. Kasi na-miss niya yung 2 proseso. Una, hindi siya naitanim. Pangalawa, hindi siya mamamatay kasi hindi pa siya naitanim. Pero, ang mga seeds na yan, corn seeds or rice seeds, ay may potential na magbigay ng harvest sa akin. Kaya lang, hanggat hindi ko ginagawa ang pagtatanim at hindi namamatay yung seed na yan, dormant lang siya at hindi siya makakapagbalik sa akin ng mas maraming harvest. So kung masusundan natin ito, pwedeng blessed tayo. Pero dahil hindi nating hinahayaan na ito ay maitanim uli, nananatili lang siyang ganun din kung anong meron tayo. The harvest principles, mga minamahal, that we are meditating, ito po ay nakaka-relate sa economy of God's kingdom. Ano po ang economy of God's kingdom? Sowing and reaping and eating the good of the land. Yan po ang promise ng Panginoon. We sow and then we reap. And we eat the good of the land. So, yun ang cycle. Na ang nagtanim ay siya naman ang unang kakain, di po ba? Okay, so ang itinanim natin, ang kanyang resulta ay aani tayo at kung sino yung nagtanim, siya naman ang unang makakatikim sa harvest ng kanyang mga pananim. Di po ba yon? So, kapag ang isang binhi na ating itinanim sa tamang taniman at pinagpala ng Diyos, babalik sa atin yan, makikinabang tayo, tapos we will just continue the cycle. We will just continue the process. Ito ay unending process. Sabi nga ng Bible, sowing and reaping, seed time and harvest time, as long as the earth remains, sabi doon, will never cease. Hindi titigil, hindi mapuputol ang siklo, ang cycle na yan habang ang earth ay nag-exist. Ano ho? Ay yung cycle na yon, seed time and harvest time. Siyempre, pagkapabalik na harvest time, we eat the good of the land. Diba? Nasa-satisfy tayo. Okay? From trouble to table. Be blessed ni Lord ang ating table. Even before the eyes of our enemy. Diba? Sabi niya sa Psalm 23, God will prepare a table before you in the presence of your enemies. Talagang meron pong the banqueting table ay pupunuin ng Diyos. Pero hindi kaagad yun ang dumarating pag hindi pa natin nagawa yung principle of sowing and reaping. The sowing and the reaping and eat the good of the land. Hallelujah! Are you excited? Now, here is another principle to think about. You must sow regardless of the circumstances. Medyo mabigat po ito. Kailangan mong magtanim sa kahit na anong circumstansyang meron ka. Hindi ka lang magtatanim dahil favorable ang circumstansya. Okay? Alam niyo ho, yung isang farmer na meron siyang lupain, pero may wala siyang pangtanim. Nagre-remedyo yan para mapakinabangan niya yung kanyang lupain. No?
So kahit mahirap ang sirkumstansya, labis-labis naman, hindi mo kailangan magremedyo ng itatanim mo. Oh, di ba? Meron ka ng pantanim pero hanggat hindi natin itinatanim, hindi tayo mag-aani. At kailangan magtanim tayo regardless of our circumstances. Kahit na po gaano ka-favorable ang circumstansya natin o kahit gaano kasama, kasaklap ang sitwasyon natin, kailangan nating magtanim. Amen? Ang pagtatanim, ang giving po, kung ito'y ipaparallel natin, sabi ko nga hindi ito para ikinuman lang sa mga mayayaman. Okay? Hindi ito ikinuman sa mga tinatawag na addaan. Ano yung addaan sa Ilocano? Meron kayong kayang ibigay. At ang mga dukha o mga mahihirap ay exempted. Actually, ang isang napansin ng Panginoong Hesus sa panahon ng pagbibigay sa templo ay yung isang babae na ang kanyang hinulog sa lalagyan ng alms, ng offering, ay ang kanyang huling kusing. At ang sabi ng Panginoon, yan ang tunay na pagbibigay, sapagkat nung ibinigay niya ang kanyang huling kusing, ay ibinigay niya ang buhay niya. Okay? Kasi alam niyo naman, mas madali kasing magbigay kapag labis-labis. Hindi natin masyadong nararamdaman yung kirot, yung kagat. No? Pero pag talagang alam mo na, www.com tayo. Alam niyo, walangwala.com. Ano yun? Parang, parang hingalo ang ating finances. Parang sinasabi natin, hindi muna kasi may kailangan ako. May pangangailangan ako. Hindi favorable ang aking situation o ang aking circumstansya. Those who regard circumstances will never enter into the divine cycle of financial harvest. Very powerful po yan. Yung lahat ng nagbibigay, nagiging faithful, na ang kanilang basehan ay ang circumstansya lang na madali. Hindi masyadong nakakapasok sa divine cycle of financial harvest. I'm not saying na pag mayaman ka, huwag ka na magbigay kasi hindi ka na papasok sa divine cycle of financial harvest. Pero ang tinutukoy natin dito, yung ang kanilang sitwasyon, na mas marami ito mas maraming taong ganito. Siguro yung sabi kong labis-labis ang biyaya, bilang lang ng daliri yan. Pero mas marami tayo, kasama na ako, doon sa aspeto ng alam mo na, kailangan mong pagkasyahin ang lahat. Para kailangan mong lapatan ng lahat yung ating mga pangangailangan. Tapos, isasabay pa natin yung utos sa atin na kinakailangan kahit na hindi favorable ang ating mga sitwasyon, ay kailangan nating magbigay sapagkat pag ginawa natin yan, papasok tayo dito sa tinatawag nating supernatural provision at papasok tayo sa divine cycle ng financial harvest. And it's time, it is high time mga kapatid, na itong sitwasyon natin, dito na dapat ipinapakita ng Diyos na yung mga matutuwid, baka sabihin righteous, right standing, yung mga naging masunurin sa Diyos, ay dito sila pinapakitaan ng Diyos ng proteksyon, na kahit na yung iba ay parang under the mercy of DSWD, under the mercy of yung mga food packages. I'm not saying na masama po yan Pero dito naman, yung mga faithful, huwag kang mag-alala. Kung alam mong faithful ka sa mga nakaraang panahon hanggang ngayon, at alam mong talagang sumunod ka sa Diyos, sa principle ng sowing and reaping, huwag kang mag-alala. Oo. Hindi ako nangangako niyan. Ang Biblia ang nangako, huwag kang mag-alala. Kasi protektado ka. Alam niyo po ba ang insurance? Alam niyo po ba ang mga investment? Anong pinoproteksyonan ng deposito sa bangko, insurance mo, at kung ano-ano pang mga investment sa future?
Yung future, sa panahon na kailangan mo merong magpoprotect sa'yo. O ganun. Well, ginagawa ng mundo yan, pero marami nagko-collapse na mga pre-need companies, tawag nila, no? Pero sa economy ng Diyos, ito yung napakalakas na economy sapagkat maubos na lahat ang pera ng malalaking bangko, maubos na lahat ang kayamanan ng malalaking mga bansa, pero ang economy ng langit, mga minamahal, hindi nagde-depreciate ang value ng anumang ininvest natin. So, negative financial circumstances will defeat them just as a farmer who neglects his field because of the cold, wind, and clouds. Ang farmer po, kahit na hindi maganda ang panahon, kapag panahon na para magtanim, kailangan niyang pumunta sa bukid para gawin yung proseso. Hindi niya sasabihin, napakainit naman ngayon. Hindi muna ako magtatanim. Saka na lang pag medyo malamig-lamig. Napakalamig naman ngayon. Saka na lang pag medyo mainit-init. Napakamahangin naman ngayon. Saka na lang pag hindi masyadong mahangin. Hindi siya pwedeng mag-harvest ng supernatural provision. Kasi ang tinuturo natin ngayon dito, hindi tayo magkakaloob sa panahon na ang sirkumstansya natin ay nasa favor natin. Liwanag po yon. Kasi ang sabi po ng Ecclesiastes 11:4, he that observeth the wind shall not sow, and he that regardeth the clouds shall not reap. Siya na ang kanyang basihan ng pagtatanim ay ang hangin, ang ulap, at hindi nagtatanim kasi malakas ang hangin, madilim ang paligid kasi madilim ang ulap, hindi siya mag-harvest ng anumang mabuting bagay. Sabi po ng Ecclesiastes, chapter 11, verse 4. At alam naman natin, sulat yan ni King Solomon, ang pinakamatalinong tao sa buong mundo ayon sa Biblia, dahil mas pinili niya ang talino higit sa kayamanan. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, dahil pinili mo ang katalinuhan, hindi ang kayamanan, bibigyan na rin kita ng kayamanan. Kasi nga, mas prioritize ni King Solomon ang katalinuhan, ang knowledge, higit sa prosperity. Kasi ganito po yan kapag matalino ka, madali kang yumaman kasi gagamitin mo yung talino mo Kung matalino ka at hindi ka mayaman, madali ding maubos kasi wala kang talinong i-manage yung kayamanan. Kaya tama si Solomon. Inuna niya ang talino. Bakit dito? Inuna niya ang talino para mapahamahalaan yung ibibigay ni Lord na bonus. At anong bonus niya? Sabi niya, pagyayamanin na rin kita dahil mas pinili mo ang knowledge kesa prosperity. So, itutuloy natin mga minamahal An important strategy of spiritual harvest is that you must sow regardless of your circumstances. Yan po ang pinaka-importanteng estratehiya ng spiritual harvest. Ano yon? Ano yung the most important strategy ng spiritual harvest? That you must sow regardless of your circumstances. Okay, so naintindihan po natin yon. You must sow regardless of your circumstances. Happy and fortunate are you who cast your seed upon all waters. Sabi po ng Isaiah 32 verse 20, the Amplified Version, and I want to read it. Ang sabi doon, happy, o yung ibang translation, yung word na happy ay blessed. Blessed, happy, and fortunate are you who cast your seed upon all waters, when the river overflows its banks. For the seed will sink into the mud, and when the waters subside, will spring up. You will find it after many days in the abundance of harvest.
Cast your bread upon the water, and not many days you will find it again. Alam niyo yung Isaiah 32:20 na yan, noong araw hindi ko maintindihan. Paano yung cast your bread upon the waters, and after many days you will find it again? Kung literal yun na i-translate ko sa Tagalog, iitya mo ang tinapay mo sa tubig at mga ilang araw ay babalik sa iyo. Sabi ko, ano kaya ibig sabihin nito? Only to find out, ang proseso kasi pagka ang seed, kasi ang bread is yung seed, no? Ang seeds, kapag initya mo sa tubig at ang river ay nag-overflow ang kanyang banks, okay? Dadalhin ito sa lupa, lulubog ito sa malalim na bahagi ng lupa at dahil meron siyang namomoisten siya dahil may tubig, no? Not many days, magi-sprout siya, tutubo siya at magbibigay siya ng abundant harvest. Sabi po ng Isaiah 32 verse 20. So, ganun po yon. You must sow beside all waters. It's time, mga kapatid, to cast your bread upon the waters. And not many days you will find it again. Amen. Hallelujah. You must sow beside all waters, which means in all circumstances. Sa lahat ng sirkumstansya. Kahit na sa tingin natin minsan ay kasya lang yung ating kung anong meron tayo. Pinagkakasya ko nga lang ito, bibigay pa ako, susunod pa ako sa kalooban ng Diyos. Huwag tayo maging bitter. Ang pagbibigay sa Diyos, ang pagbibigay, ang pagsunod sa alituntunin ng Biblia ay hindi binigay para pahirapan tayo. Ibinigay po yan para mag-benefit tayo. Hindi nyo lang nakita po sa likod ng utos na yan. Inuutusan tayo magbigay sa kabila ng ating sirkumstansya, paborable man o hindi paborable ang ating sirkumstansya, sapagkat ang gusto ng Diyos ay makaranas tayo ng kakaibang abundansya ng mga blessings ni Lord. Ang dami pong mga example niyan kung saan sila walang-wala na nakuha pa nilang magbigay ay mas kinalugdan sila ng Diyos. Kasi alam niyo ho ang mahirap o yung eksakto lang ang meron tayo. Pag nagbigay pa tayo, makakaramdam tayo ng sakit, ng kurot. Kasi meron tayong may tinamaan na budget, may tinamaan na dapat bilhin, may tinamaan na gusto natin. Meron siyang sakit. Pero yun pala, pag nakakaramdam ka ng merong sakit, pagka sumusunod ka sa Diyos, ang tawag diyan breakthrough. Kasi iniinda mo yung sakit. Dahil mas alam mo na sandali lang naman yung sakit na yan. Babalik na yan sa iyo. At pag bumalik, mas marami ang balik niyan. Kasi sumunod ka sa cycle ng supernatural provision. I hope and pray, mga minamahal kong mga taga-subaybay, na ang episode na ito ng ating daily devotional ay nakatulong sa atin para makita natin ang sarili natin sa liwanag ng salita ng Diyos. Pinapakita sa atin na it's high time na ang church, ang mga righteous, those who are standing right with God, ay makaranas na. Maipakita na. Ma-separate na the wheat and the tares. At maipakita na ang tupa at mga kambing. At maibuhos na ng Diyos ang kanyang mga pangako sa mga sumunod sa Kanya. And I pray, I hope, na tayong lahat ay pwedeng magsabi sa Diyos, Lord, yung itinuro ni Bishop ay totoo yun. Nakaramdam ako ng sakit sa aking pagbibigay. At kaya ako ay handang-handa ng tumanggap ng mga mayamang mong biyaya. Kaya sa panahong ito, makakatawa tayo, makakangiti tayo. Kakain tayo. Sabi nga ng ibang nakausap ko, mukhang kung kailan nag-lockdown, saka mas masarap ang kinakain natin. Well, praise God. Dapat lang. Kasi anak tayo ng Diyos. At kung naging faithful tayo, walang dahilan na hindi natin maranasan yan. Maranasan natin yan.
Kasi tayo ay kasama sa economy ng Diyos, sa economy ng langit. So bago ako magpaalam pangsamantala, tumayo tayo, taas natin ang ating kamay, and let's make this declaration. Let's say, I will sow my finances in good times and bad, and I will reap abundantly in good times and bad. Ulitin natin yung declaration. I will sow my finances in good times and bad, and I will reap abundantly in good times and in bad. So help me God, in Jesus' name, amen. Huwag kalilimutan po mga kapamilya, ang ating pong host hour, host hour, hope hour. Mag-host dapat ng watch party, pinagsama ko na no? Natawa tuloy ako. Anong sasabihin ko dapat? Hope hour. Yan, kay 2 months na natin ginagawa. Ngayon pa ako nagkamali. Talagang ganun, tao nagkakamali. Ginastify pa. 2 p.m. ha? Mamaya. Ulitin ko na. Hope hour. Yan, okay? At kita-kits tayo, tapos mamayang gabi, ang ating Zero Gravity Youth Hour. Anong oras yon? Bukas, 7 o'clock din. Sa lahat ng kabataan, inaanyahan natin. Maganda po ang preaching mamayang gabi. At salamat po. Pagpalain tayo sa araw na ito ng ating Panginoon. Shalom.